Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. At kung kayo po ay Signal subscriber, mapapanood nyo na po kami sa Channel 19. Kaya tutok na po kayo, mga Signal subscribers. At ngayong araw po ng Lunes, mga kapatid, usapang batas po tayo. At ang atin pong tututukan ngayong araw, eto, mga away magkapitbahay. Mayroon ka bang kapitbahay na mahilig magvideoke kahit 10 oras na po ng gabi? O baka naman lasinggero o kaya naman mga marites. Pwedeng-pwede pong ipabarangay ang mga yan, alam nyo po ba, para matuto ng leksyon. Aalamin po natin ang proseso ng tinatawag na barangay justice system. Kasama po, syempre, ang ating panauhing abogado. Kaya ihanda na po ang inyong mga tanong. Baka may mga gusto rin po kayong idulog. Maaari po namin kayong alalayan sa ating usapang legal ngayong araw ng Lunes. At sana po'y naging maayos ang inyong weekend. Sana'y nakapag-recharge po kayo. At huwag kayong mag-alala. Sasamahan po namin kayo hanggang alas 5 po tayo ng hapon dito sa Usaping Legal, Sasagot Kita. Ang ating question of the day, mga kapatid. May gusto ka bang ipabarangay? At bakit? Or mayroon po ba kayong ipinabarangay? Wala namang naging aksyon. Bakit din, diba? Okay, post nyo po yan sa ating live stream. Or kung may gusto nga po kayong idulog, tumawag na lamang po kayo sa ating tanungan hotlines. Sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. Oras natin mga kapatid, 5 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Simulan na po natin ang ating talakayan live via StreamYard. Kasama natin Attorney Paul Castillo. Siya po ang isang law expert at professor sa Far Eastern University. Magandang hapon sa inyo, Attorney Paul. Magandang hapon, Cheryl. Magandang hapon sa ating lahat ng nanonood at mga kapatid. I hope you can hear me. No? Yes. I'm sorry I be in the studio dahil sa ating mga meeting sa labas. Okay lang po. Basta sa susunod, binibilang ko mga utang mo sa akin, Attorney Paul. No problem, Cheryl. Dadaling ko yan sa korte pag di ka pa dumating dito. Ako, sige, pupunta na ako. Mahirap pala. But thank you for making time kahit po busy ang inyong oras. Ito nga po ang gusto nating pag-usapan ay yung mga problema na pwede naman sa barangay level pa lang ay naaayos na. Base po sa inyong obserbasyon, Attorney Paul, ano ba usually yung mga issue ng mga magkakapitbahay? Okay, magandang topic natin ngayon, Cheryl, dahil malapit ito sa puso ng ating mga kapatid at nangyayari ito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. So, yung mga madalas na napag-uusapan or napag-aawayan ng magkakapitbahay, would be number 1 yung ingay ng kapitbahay. So, nandyan yung minsan may irregular na ingay. Mamaya siguro matatalakay natin ingay ng paggamit ng mga makinarya, ingay ng gamit ng videoke, o di naman kaya may nangyayari din, Cheryl, na yung may masamang amoy, even that pinag-aawayan kasi nangyayari talaga na parang bakit araw-araw na lang laging minaamoy doon sa kapitbahay na hindi maganda, maaring pollution, dumi, basura, etc. So andyan din, Cheryl, pinag-aawayan ng kapitbahay is yung ito very common, yung mga prutas o mga halaman na kumbaga tumatawid na, sabi nga nila nangangapit bahay na yung halaman. So, minsan yung mga prutas, mga dahon nahuhulog, or nagkakalat na dun sa property ng kapitbahay mo. Ayan ay napag-aawayan din. Meron din naman, Cheryl, yung mga usapan sa chismis, nangyayari din yan. Nangyayari din, ito siguro yung madalas din, away sa parking ng kapitbahay. Ayan, yan yung mga very common. And of course, nagkakaroon din minsan, nagkakasamaan lang ng tingin. Ito, meron tayong personal encounter din,
yung kanyang sinampay, lumagpas lang doon sa border ng kanyang kapitbahay. So, even that, Cheryl, no? So, very common, day-to-day, yung mga pinag-aawayan ng ating mga kapitbahay na madadalas, no? Na napag-uusapan. Halimbawa po sa pagbibidyoke, ayan, puntahan muna natin. Pwede bang may sariling polisiya ang LGU po? Yes, Cheryl. In fact, no, maraming LGU na ang naglabas ng kanilang sariling polisiya o tinatawag natin na ordinansa. Sapagkat po, no, meron tayong pangkalahatang batas. Ito yung mga naririnig ninyo na Republic Act na inaano ng ating Kongreso. Meron din naman na Cheryl yung mga ordinansa para sa mga syudad, no, para sa mga bayan, sa mga city. So, sa aking pagkakaalam, no, marami ng city or marami ng syudad din ang naglabas ng kanilang sariling ordinance, no, laban dito sa hindi naman sa paggamit ng video lang, no, kasi alam mo tayo mga Pilipino tayo, parte talaga ng kultura natin ng pagbi-video. Pero syempre, ito ay dapat may tamang oras, no, may tamang lugar. At hindi naman pwede kahit kailan. Meron na, Cheryl, kung hindi ako nagkakamali, no, yung medyo sure ako isang bayan sa Tarlac is meron din a few other towns, no, na naglabas na ng mga ordinansa nila para ma-regulate yung paggamit ng video. So pwedeng may sariling polisiya, pwedeng may sariling batas ang isang municipality or local government ukol dito. Okay, pero sa mga pagkakataong yan, dapat ba dumaan muna po sa barangay? Oo, kung kunwari meron tayong halimbawa, no, kasi hindi naman lahat, Cheryl, no, good question yan dahil hindi naman lahat may ordinansa. Pero ipagpalagay na lang natin na may ordinansa. Number one, no, may ordinansa yung lugar. Dadaan kayo sa barangay kasi usually ang penalty ng isang ordinansa para sa maling paggamit ng videoke ay maliit lamang. Sapagkat, no, kung kayo po ay magrereklamo ng isang violation ng batas laban sa inyong kapitbahay at itong violation na to ay yung tantamount to a crime, no? Cheryl, ibig sabihin yung may krimen or may violation ng isang ordinance, ito ay dapat hindi lalagpas ng 1 year yung parusa. So yung mga ordinance naman ng video, I am quite sure, no, yung penalty niyan either fine lang or siguro very, very short duration. So yes, pwede dapat kang dumaan sa barangay. Ngayon, what if naman, Cheryl, walang ordinansa yung bayan kung nasaan ka? Nagtanong ka sa munisipyo mo, may ordinansa ho ba tayo sa video? Kasi yung kapitbahay ko, alas 3 na ng umaga, nag-video pa rin eh. Sinabi, ay wala ho tayong ordinansa eh. Pwede ho ba magreklamo pa rin kayo sa barangay? Pwede. Sapagkat ang purpose naman po, no, ng ating barangay conciliation, Cheryl, ay hindi lamang para i-enforce yung mga batas, kung hindi para pag-ayusin din yung mga partido kahit na hindi klaro ang isang batas, no, ukol sa isang issue or hindi pagkakaintindihan sa kanilang dalawa. May tinatawag po na barangay justice system, Attorney Paul, no? Pakipaliwanag nga po kung ano po ito. Ang barangay justice system, Cheryl, at sa ating mga nanonood is ito po yung usual na first level ng paraan, no, na nilagay ng ating local government code para mapag-ayos yung ating mga nagigirian, no, na magkakapitbahay. Kahit hindi magkakapitbahay, kahit magkakasama sa barangay. Kasi alam mo naman sa atin, Cheryl, no, kahit na ang kapitbahay mo, hindi lang naman talaga yung kadikit mo o yung katapat mo, no. Minsan 10 bahay na yung nilayo, kapitbahay mo pa rin eh. So, yung mga hindi pagkakaintindihan sa loob ng isang barangay, no, o di naman kayo ay barangay na magkakatabi, kayo ay generally required dumaan sa barangay and may mga exceptions din dito, mamaya pag-usapan natin. So, yung barangay justice system natin, Cheryl, is yung first level. Ito ay yung uupo kayo sa harap ng isang lupon, no, sa isang pangkat at pag-uusapin ho kayo. Halimbawa, yung kapitbahay lalapit magrereklamo sa barangay. Kapitan, nirereklamo ko ho yung kapitbahay ko kasi yung mga dahon tinatapon niya sa bahay namin. No? O tas papatawag yung kabilang partido, pag-uusapin. So, yung barangay justice system natin is nilagayan sa batas, Cheryl, para hindi naman tayo lahat tatakbo sa hukuman, no? Hindi naman tayo lahat magre-report sa pulis. Kung pwede naman na pag-usapin muna natin kasi kadalasan, no, lahat ho ng mga hindi pagkakaintindihan ay nadadaan naman sa maayos na usapan. So, I would say, Cheryl, no, na siguro 80 to 90% na mga alam kong disputes na dumaan sa barangay is thankfully nare-resolve. So, yung barangay justice system, ito yung parang community settlement. So, kayo po ay uupo sa mga kabarangay ninyo. Kilala nyo rin naman yan kadalasan, no? Galing din sa community ninyo.
Pag-uusapin yung partido at hindi ito isang beses up to 3 times, even up to more times kung papayag kayo. Pag-uusapin kayo at kung magkakaayos kayo, magkakaroon kayo ng settlement doon. So essentially, barangay justice system is the first step bago ho tayo pumunta sa korte, bago ho tayo magreklamo sa iba pang otoridad ukol sa ating concern sa kapitbahay or sa mga kabarangay natin. Attorney Castillo, can you walk us through the process? So, kailangan ipapablotter sa barangay. Ganun po ba yun? Paano yung step by step po? Hindi naman siguro blotter yung term, Cheryl. No? I-report mo sa barangay. So, mag-file ka ng report, no, sa barangay. Halimbawa, kunwari magkapitbahay tayo, Cheryl, no? Tapos may reklamo ko sa'yo. Kunwari, ang hilig mo mag-video, okay. Halimbawa, I don't know, no? Baka mahilig ka talaga mag-video. Hindi. Pero sige po, For example na lang, sabi ko, ito naman kapitbahay ko si Cheryl, alas 2 ng umaga. Araw-araw na lang na nagbi-video okay, no? Hanggang 2 a.m. Sabi ko, irereklamo ko nga to. So, ang unang hakbang mo is pupunta ka doon sa iyong lupon, no? Sa barangay. Pupunta ka sa iyong barangay captain. Sabihin mo, Kap, gusto ko sanang ireklamo po yung aking kapitbahay kasi nga alas 2 ng umaga nagbi-video okay. Gabi-gabi. Okay lang sana kung may okasyon, may party, pero kung gabi-gabi na nagbi-video okay. So, ang mangyayari, sige, sabihin ng kapitan, sige, isulat mo dito na meron hong complaint form yun pag lumapit kayo sa barangay. Fill in the blanks lang ho yun, nakalagay, ako si ganito yung nirereklamo ko, ito yung detalye ng reklamo ko. Tapos, ibibigay nyo ho yun doon sa inyong kapitan, sa tagatanggap. Tapos, pagka natanggap na ito, no, titignan yung detalye, tapos hihingin sa inyo yung exact address ng nirereklamo ninyo, tapos papadalhan ng notice ng barangay, ng lupon, Cheryl. Yung nireklamo mo, so halimbawa, ikaw, no, sabi ko si Cheryl, nagbi-video ka every night, makakatanggap ka ngayon ng notice galing sa lupon. Pagtingin mo, ano to? Nirereklamo ko ng kapitbahay ko kasi gabi-gabi ako nagbi-video. Okay? Doon sa notice na yon, Cheryl, at sa ating mga tagapanood, nakalagay yung oras, nakalagay kung ano yung reklamo, number 1, no? Sinong nagre-reklamo? Yung kapitbahay mo. Ito yung nirereklamo ukol sa'yo. At isa pa doon ilalagay is yung oras at lugar kung saan kayo pag-uusapin. So, basically, pinapatawag kayo, no? So, yung oras at lugar at pupunta kayo doon, no? So, pag nakuha na yung notice na yon ng kapitbahay, no? Ikaw din makakatanggap ka din ng ganung notice kasi pareho kayo alam dapat kung anong oras at panahon kayo pupunta doon. At pag pumunta na kayo doon, haharap na kayo sa lupon, no? Usually, Cheryl, ang lupon, hindi isang tao lang. Kaya tinawag ng lupon yan, no? So, nandyan yung usually may dalawa pa, no? Nakasama ng lupon. So, itong individuals na ito is makikinig sa inyo. Ikaw, kunwari ako, no? Attorney Castillo, ano bang nirereklamo mo kay Cheryl? Yung pag-video okay po, ganyan-ganyan. Tapos ikaw naman, Cheryl, nabibigyan ng pagkakataon. Totoo ba ito? Talaga bang nagbi-video okay ka? Sabi mo, hindi ako nagbi-video okay. Ganyan, or akala nyo lang yun, nagbi-video okay ko, or ituturo mo yung kapitbahay pala natin na iba, no? Si ano pala, si Maricel. Si Maricel pala yung, si Maricel pala, Halili pala yung nagbi-video okay, hindi pala ikaw. So, gano'n, no? Pag-uusapan natin. And then, kunwari hindi tayo magka-agree, parang, sige, sabihin ng barangay, sige, mag-settle na lang kayo, baka naman pwedeng mapag-usap. Hindi ho, bigyan nyo muna ako ng konting panahon. Sige, next setting tayo. Second setting, hindi pa rin. Sige, hindi ako agree. Third setting, nagka-agree na tayo. Good, may settlement. Paano kung sa third setting, wala pa rin agreement, no? Sabihin ng barangay, siguro ho, kung hindi na kayo magkakausap rito, isarado na natin itong pag-uusap natin at bibigyan na ho kayo ng tinatawag na Certificate to File Action, Cheryl. Ito yung CFA na very common na naririnig natin at bibigyan na ho kayo at maaari ng pumunta sa korte yung nagre-reklamo. Pero yun yung step by step na discussion. Hanggang 3 beses na hearing sa barangay. Usually tatlo, Cheryl, no? Kasi nga binibigyan ng pagkakataon. Minsan sa unang meeting, hindi ako agree. Minsan alam mo kasi sa unang meeting, minsan galit pa eh. Mainit pa. Oo. Mainit pa ulo, kakareklamo lang eh. Oo, pwede ko bang isingit, Attorney Paul, na syempre I don't know kung magandang suggestion na bago muna, minsan kasi yung maparabarangay ka, yung bugso ng damdamin ng pinapabarangay mo, galit na kaagad eh. Pati mo man lang ako pinuntahan or kinatok or kinausap.
yun, magganon muna bago dumiretso sa barangay. Or usually, ganun ba? Parang kinakausap mo na yung kapitbahay, pero kung talagang ayaw, tsaka ka na lang magpabarangay. Oo, actually sa karanasan natin, Cheryl, no, madami nang kumatok muna sa kapitbahay kasi alam niyo naman ho tayo bilang mga Pilipino, Yes. kilalang-kilala natin yung community, no, yung ating mga katabi. So kadalasan mare pare, mag-usap muna tayo, ganyan, no? Bakit ba may hindi tayo pagkakaintindihan? It's only pag hindi ho talaga nagkakaintindihan yung dalawa, dumudulog sa barangay. Usually naman, Cheryl, bago pumunta sa barangay is nagkakaanuhan na, no? Nagsusubok na mag-usap yung dalawang partido. Pero kung talagang wala, ayun, pupunta sila sa barangay. At balik ko dun sa nabanggit mo kanina, Cheryl, no, kung 3 beses yung pag-meet, usually 3 beses. At tinitignan kasi nga, yun nga, sa first, mainit pa. Sa pangalawa, medyo nahimasmasan na, pero minsan medyo mainit pa rin. Sa pangatlo, medyo nakapag-isip-isip na, o sige, mag-usap na tayo, mag-settle na tayo. Pero minsan din naman talaga, Cheryl, no, kahit na pangatlo na, wala pa rin talagang nangyayari. So, wala talaga. Talagang magbibigay na ng certificate to file action. Doon ka na pwedeng mag-file sa korte. Kanina, sabi nyo, attorney, may lupon yan. Hindi pwedeng isang tao lang ang nakaupo doon. At sabi mo nga, usually, 3 lupon yan. Ano yung mga qualification para maging miyembro ng tinatawag na lupon? Kasi para siguradong magdedesisyon sila ng fair doon sa inihaing reklamo sa barangay. Yes. Yung lupon, Sherry, kino-constitute ng bawat barangay yan. Nagpapadala ng notice ang barangay captain sa mga miyembro ng community na sinong pwedeng umupo sa lupon. So usually may nakaset na yan kung sino yung mga usual na umuupo sa lupon. Ngayon, as to qualification, merong certain requirements under the law, no? Pero pwede kong ibigay yung basic. Essentially, syempre, taga doon sa community ninyo, no? Alangan namang yung inyong kasama sa lupon ay hindi taga-barangay. So number 1 yun. Siyempre number 2, dapat hindi minor de edad. No? Dapat 18 years old or paakyat. In fact, kadalasan, Cheryl, yung 18 to medyo bata pa yan, no, sa tingin natin. So usually mga medyo elderly, yung medyo nakatatanda na sa komunidad or mas may edad ng kaunti, no, yung membro ng lupon. Kasi meron ding parang may konting moral authority, no, moral ascendancy. And then of course, dapat walang krimen na convict yung member ng lupon at hindi siya otherwise disqualified by law. No, halimbawa, baka naman kasi yung kapitbahay natin nakaposisyon, may posisyon sa gobyerno or sa ibang ahensya ng gobyerno at baka hindi siya pwede mag-participate. So hindi siya dapat disqualified by any other provision of law. So essentially yun lang, no, Cheryl, is may integridad din, no? Dapat kilala na may integridad. Hindi yung pinaghihinalaan ng mga kapitbahay. Alam mo yung kapitbahay natin, pinagdududahan na namin yan matagal na. Siyempre, hindi pwede yung ganun. Dapat may integridad, may kilala, no, sa lugar na maayos itong tao na ito at makakapagdesisyon sa mga bagay-bagay ng pantay at patas. So, pwedeng may say din yung nagrereklamo at nirereklamo na pag nakaharap nila yung lupon, teka, hindi magiging fair yan. Pwede bang palitan? Pwede yun. Yes, you can always request, no, Cheryl, na magpalit. Pero syempre, dapat may basehan din. Kunwari, valid. Number 1, akilala ko to, itong nakaupo sa lupon, no, mawalang galang na ho, pero nakatira yan sa ibang bayan. Doon ako sigurado ako. Pwede naman na, hindi ho, yung nagkaroon ng kaso yan, alam ko yon kasi ako mismo nagreklamo. O pwede naman may pagdududa, Cheryl, no? Hindi, related po yan sa nagre-reklamo o related yan sa nire-reklamo ko. No, mag-info po pala sila. Yung mga ganun, no? So, yun yung mga certain pwede mong i-request. Pero syempre, ultimately, pagdedesisyonan ho yan ng chairman ng lupon, ng barangay captain, pero syempre, titignan ho, no? Kung talagang may basihan naman sa batas. Syempre, pwede naman, Cheryl, kung may basta may basis. Pero kung wala kang basis, then the lupon has to sit as constituted. Pero kung may basis ka na para sa tingin mo hindi tama yung ibang miyembro under the law, no? Hindi niya na-meet yung requirements ng law, pwede mo naman erase yun kung yung discomfort mo and then titignan kung may basihan yung sinasabi mo.
Mga kapatid, simula pa lamang po ng ating discussion with Attorney Paul Castillo. Baka po kayo may gustong idulog or mayroon po kayong gustong isangguni or clarification po sa Barangay Justice System. Abay, maaari po kayo mag-post sa ating live stream or tumawag po kayo sa ating tanungan hotlines. Bukas po ang aming linya sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita kasama pong inyong lingkod Cheryl Cosim at ang ating expert, of course, ating law expert, Attorney Paul Castillo, at ang ating question of the day. May gusto ho ba kayong ipabarangay at bakit? Bukas na po ang aming himpilan at maaari na po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Maaari po kayong tumawag sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. Abay, Attorney Paul, unahin ko na po yung ating mga callers para makarami-rami po tayo. Sige, go ahead, go ahead. Kasama po natin mula sa Quezon City, si Ruben. Hi Ruben, magandang hapon. Magandang hapon, ma'am. Opo, ano po may paglilingkod namin? Ma'am, tanong ko lang kay attorney. Paano ba kung yung lupon, mas kampi pa siya sa sa kinukomplain? Kahit nakatatlong hearing, halatang halata siya na, pabor na pabor sa kinukomplain. Ano pong masasabi? Paano po yun, attorney? Halimbawa, pakiramdam mo, hindi siya fair. Mas, yung sabihin ko, malakas yung kutob mo na hindi siya fair kung salita sa amin dalawa. Kamping-kampi siya doon sa kinukomplain. Anong gagawin? Maganda yung tanong mo, Ruben. Salamat sa iyong tanong. At very common yan, Cheryl, na parang sinasabi ng maraming tao na bakit in favor yung kabila o di naman kaya ay parang mas pabor siya sa ganun. No? Very common ho yan. Sometimes, Cheryl, it's only perception. Meaning, kasi syempre tayo, habang tayo ay nasa loob ng isang kaso or ng isang proceeding, minsan talaga natural para sa atin na gusto natin marinig kung ano yung pabor sa atin. And if we don't hear something na pabor sa atin, sometimes we think na parang hindi yata pabor sa amin. Pero hindi din natin maipagkakaila, Cheryl, na meron talagang mga instances na medyo halata, at hindi talaga masyado pabor yung lupon. At dapat neutral ang lupon. So, kung gano'n naman, Ruben, kung sa tingin mo talaga na walang, hindi magkakaroon ng agreement, remember, hindi naman ho kayo bound mag-agree sa barangay. Anong ibig sabihin? Kung talaga hong sa lupon, hindi ho talaga kayo nagkaka-agree. Hindi ho kayo pwedeng pilitin na magkompromiso, pumasok sa isang pag-uusap o sa agreement. Ang mangyayari lang ho dyan ay i-terminate na yung usapan at dadalip, yun nga, gaya ng nabanggit ko kanina, bibigyan na kayo ng kaukulang dokumento para pwede na kayo pumunta sa next step at yun ay sa hukuman. Kung sa inyong feeling ay hindi fair, hindi naman kayo ma-force mag-agree. And even assuming, Mang Ruben, na hindi tingin nyo hindi patas, yung lupon. Pero nung binasa ninyo yung agreement na na-draft, kung natignan nyo yung mga terms doon, mukhang pantay naman. Okay lang din yun, magkakaroon pa rin kayo ng resolution. Pero yun nga, kung talagang feeling nyo hindi patas, hindi fair, hindi naman kayo pwedeng i-force, hindi naman kayo pwedeng pilitin na pirmahan mo yan para tapos na. Wala naman hong ganun sa lupon. Pwede kayong humindi at pumunta na sa next step. Isa pa, attorney. Go ahead, Ruben. Go ahead. Halimbawa, pwede ko dalhin siya sa barangay bureau. Iko-complain ko naman yung lupon. You can meron ho kayong paraan para mag-file sa loob ng DILG, hindi ko lang alam yung exact office or bureau na baka nga yung exact office na pwede nyong sabihan, pero syempre meron naman hong paraan na i-hold accountable, yung kung sa tingin natin may ginagawang hindi tama or may ginagawang mali, doon sa ating proceeding. Pero yun nga, ang lagi nating sinasabi, natural kasi minsan sa atin na gusto natin marinig kung ano yung gusto nating marinig. And anything na hindi natin nagugustuhan
or hindi angkop doon sa ating gustong marinig, feeling natin is unfair. Pero hindi rin natin may aalis na talaga nga namang minsan parang napaka talagang leaning or one-sided ng isang officer. Sige po. Salamat po, Attorney. Alright. Maraming salamat, Ruben, sa pagtawag mo. Thank you. Mga kapatid, pwede rin po kayong tumawag sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Attorney, sumasahod ba yung mga miyembro ng Lupon? That I'm not sure of. Good question, Cheryl. Hindi ako pamilyar. No? Of course, yung elected officials natin sa barangay, syempre meron silang salary. No? Hindi ko lang alam kung merong in addition kung upo ka sa Lupon. No? Sa aking palagay, Cheryl, baka wala, no? Baka wala. Pero hindi ako 100% certain about it. Kung meron silang allowance or salary. Pero ang Lupon ay never na miyembro ng barangay. Hindi, kino-constitute yan, no? Pag sa start ng term ng isang barangay official, kino-constitute yung mga miyembro ng tawag ng Lupon kung sinong pwedeng umupo. So para pag nagkakaroon ng dispute, uupo na yung mga taga-Lupon. So yun nga, I don't think may sweldo sila, no? Allowance, but hindi rin ako 100% sure about it. Pero kino-constitute yan sa simula ng termino. So pag ang miyembro ng Lupon involved kamag-anak or mayroong issue, talagang hindi sila pwedeng umupo dyan? Oh yes, kasi unless siguro i-waive nung isang partido, no? Pero bakit mo naman gagawin yun? Yes. Dapat disqualified. No? So yun, ang usual na disqualification nga, relative, usually hanggang 4th degree, Cheryl, no? Hindi pwedeng nakaupo doon. Okay. Minsan nga, kung comfortable ka pa, mas malayo, mas maganda. Oo. Okay. Paano kung yung nirereklamo or isa dun sa nirereklamo or hindi or yung nirereklamo or yung nagrereklamo, pinadalan na, di ba? Sabi mo, pareho naman kayo makakatanggap kung kailan yung pagdinig. Hindi uma-attend. Yes. Very common also, Cheryl, no? Madalas ang hindi nag-a-attend. At pinapansin. Dalawa ho yan, no? Number 1 po, merong contempt power. Pwede ho kayong i-hold in contempt kung napatunayan naman na natanggap ninyo yung papel, natanggap ninyo yung notice, pero ayaw nyo lang pumunta. Talagang sabi nyo, hindi, ayoko pumunta. Bahala na. No? Bahala na kung ano mangyari. Meron talagang ganun, Cheryl, no? Masyado akong busy. Hayaan mo na yan, mga ganun. Realidad ho yan nangyayari. So, pwedeng ipa-contempt. Number 2 naman, kadalasan, Cheryl, no, sa ating nakikita, sinasarado na lang yung proseso. Ibig sabihin, naglalabas na lang ng certificate to file action kasi nga, sa ganung sitwasyon, no, wala nang futile, no, kumbaga na antayin pa natin yung kabila, ayaw naman pumunta. Kahit anong, number 1, ayaw niya nang pumunta. So, ibig sabihin, kung pumunta dito yan, later on, baka wala din namang mangyayari. So, pwedeng mga ganon, Cheryl. Pero more often than not, sinasarado na lang yung pagdinig at binibigyan na lang ng certificate to file action. Okay. O di may action na. Paano kung hindi naman sumunod? Kung hindi naman sumunod, no, as good as, kunwari, kasi pagka barangay, normally dyan, Cheryl, nagkakaroon kayo ng kompromiso. Pag-uusap, no? Hindi naman kasi judicial body ang katarungan pa barangay. Ibig sabihin, hindi naman huyan parang korte na sinasabi guilty ka, ikaw hindi ka guilty, ganyan, no? Ang purpose po ng barangay justice system is settlement, pag-uusap, kompromiso sa mga hindi nagkakaintindihan na magkakabarangay. So, halimbawa nagkaroon ho kayo ng kompromiso, pero hindi sinunod. Kunwari, Cheryl, sinabi sa kompromiso, so, sige, 200 pesos kada buwan magbibigay ka doon sa kapitbahay mo. Halimbawa lang, no? For 1 year. Tapos hindi mo sinunod. Pangalawang buwan pa lang, ayaw mo na magbayad. Hindi ka na naniniwalang bayad ka. Yun, good as voided, no? Ibig sabihin parang vacated yung compromise agreement kasi hindi sinunod Tapos, pwede ka nang dumulog sa next step. Yun yung pagdating mo sa korte na nasasabihin mo sa korte, i-enforce mo yung inyong usapan at sasabihin mo sa korte na hindi sumusunod itong yung nireklamo mo. So, nagpa-file ka na ngayon ng reklamo sa korte. Puntahan ko na yung ating next caller mula naman sa Parañaque, si Eleanor. Hi, Eleanor. Ay, good afternoon. Good afternoon. Sige po, ano po may paglilingkod namin? Apo. Bali, ang reklamo ko lang po kasi yung sa kapitbahay po namin dito sa harapan.
Kasi marami po silang sasakyan pero wala po silang parking. So, ang nangyayari po, pagka nagpapausok siya ng tambucho ng lahat ng sasakyan niya, pumapasok po sa bahay namin at nagkaroon na nga po kami ng allergic rhinitis dahil po dito. So, at saka isa pa po, hinaharangan niya po din yung pinakadaanan ng ng garahe namin. Pinabarangay na po namin siya before. Nagkaroon kami na agreement na dapat wala pang 1 minute yung pagpapa-warm up niya kasi sa usok nga po. Kaso hindi naman po siya sumusunod. Kahit naka-stipulate na po sa ng barangay. Ano po kayang magandang gawin namin? Pwede po ba namin ireklamo ito sa LTO? Sige, ganito, no, Eleanor. Yung pagrereklamo sa LTO kasi, ang irereklamo mo dyan yung pagpapausok, no? Hindi naman siya per se sa LTO unless sa registration. Call ng LTO yan, ito-test yan, etc. Sa aking palagay, no, yung remedy, no, yung remedyo sa ganung issue kasi very common din yung katanungan mo, no, is yung may tinatawag kasi tayo, Eleanor, Cheryl, na nuisance, no? Ano ho ba ibig sabihin ng nuisance? Nuisance is yung parang mali or hassle, no? Hassle na sa inyo. So, pag meron ho kayong gustong ipaalis na nuisance or ipatigil na nuisance, tawag po dyan abatement, pagpapatigil ng nuisance. Paano nyo ho ba gagawin yun? Yung pagpapausok po, hindi ho yan nuisance per se. Kasi dalawa yan, no? Nuisance per se, meaning halimbawa, ito, bigay ko sa inyo, nuisance per se. Yung sinabi nyo, yung kotse hinaharang sa garahe ninyo, nuisance per se. Ibig sabihin, on its own, isang tingin lang, alam mong nuisance. Paano ko lalabas ng garahe ko? Hinarangan mo. Pero yung pagpapausok, medyo debatable, no? Titignan, talaga bang ganun yung usok? Pinagbabawal na ba yan ng mga applicable nating batas? Yan yung titignan, no? So pagka ganun ho, pag ho kayo dumulog sa hukuman at magpapa-abate kayo ng nuisance, hihingi ho kayo ng tulong sa ating hukuman na mabigyan ng kautusan na para ho ito, judicial order na to, no? Hindi ho to kompromiso sa barangay, utos na to ng hukuman na ipinagbabawal yung kanyang ginagawa. Kasi nga po, ito ay nakakapag-cause ng sakit sa inyo. Sabi nyo, rhinitis, at ito'y nakakapag-gambala, no, doon sa community ninyo. So, utos na ho yan ng hukuman at kailangan na yung sundin, no? So, yun yung next step ninyo kasi lalabas nun Ma'am Eleanor na parang nuisance po, no? Ibig sabihin nyo nga nuisance po, N-U-I-S-A-N-T po? Yes, N-U-I-S-A-N-C-E, nuisance. C-E, okay, sige po. Bali, yung sa Clean Air Act po, attorney, yes. May ano rin po ba ito? Parang, ibabawal po talagang ganyan na magpausok, lalo na doon sa batas na Clean Air Act. Opo, yung levels po ng pollution, medyo technical na po ito, Ma'am Eleanor. Yun nga, kaya may levels ng pollution. Kasi syempre lahat naman po ng sasakyan, except electric, lahat naman po ng sasakyan talagang may nilalabas na usok. Syempre may acceptable level at meron naman nung hindi pwede na level. So yun nga ho, yung magiging parang debate doon, no? Pwede pa ba yung ginagawa niya o hindi na? So yun yung medyo magiging technical, yung natitignan sa hukuman. Kung talaga bang masasabing nuisance yun or kamalian at pwedeng ipatigil ng hukuman. Opo. Saan po kami lalapit, attorney? Saan po direct? Kasi kaso ho yan, no? Kukuha ho kayo ng tulong ng isang abogado para maupuan, tignan at makapag-file ho kayo ng kaukulang complaint para sa nuisance na. Bali sa hukuman na po mismo? Sa hukuman po. Para bago ho kayo, syempre, sa hukuman ho, no? Hindi naman kayo pwedeng pumunta lang doon. Kailangan na may abiso ng isang abogado na tutulong sa inyo gumawa ng kaukulang papel, reklamo, para yun naman po yung dadalhin ninyo sa hukuman. Sige po. Maraming salamat po. Alright po, Eleanor. Thank you po, ma'am. Abi, sinubukan nyo po bang ipabarangay ulit? Hindi na po kasi hindi pa po sa ngayon, ma'am. Hindi pa sa ngayon. Sinubukan nyo po bang kausapin ulit sila? Naku, ang ginagawa po nila, ganito po yan. Halimbawa, medyo inaabot na po ng 5 minutes yung pausok nila. Puno na po ng usok itong bahay namin. So, ang gagawin ko po, lalabas po ako dyan.
nararamdaman po nila pagpalabas ako nung nasa car po. Nararamdaman niya pagpalabas. Ang gagawin po niyan, pagka binuksan ko na yung gate ko, pabukas pa lang ng gate, kumakaripas na siya ng takbo. Umiiwas po siya sa pag-usap sa amin. Pero make sure ay mangalap na rin po kayo ng ebidensya, i-video nyo, para orasan nyo kung gaano katagal talaga siya nagpapausok. At saka, ilang sasakyan ba sabay-sabay niya Tatlo po ang sasakyan niya at wala po siyang parking. Saan pa ba pwede yun? Di ba? Parang illegal parking na yun, street parking, attorney. Yung isa nga po, kabibili lang ng bago, sabi ko, magkakaroon ba ng registration niya kapag walang parking? Sinya-check po ba yan ng LTO pag ganun? Wala ho tayong ganung batas ngayon, Ma'am Eleanor, no, na sinasabi na bibili kayo ng sasakyan, you have to prove parking. Wala po tayong ganun sa ngayon. Pero yun nga, kung kayo po ay nasa isang pribadong lugar, no, tingnan nyo rin ho yung regulasyon ng inyong homeowners association kung ano yung mga limitations sa pagpaparada ng sasakyan sa kalye. Even that may regulation yun. Kasi dalawa yun, di ba, attorney? Yung pagpapark niya, nahaharangan pa. Ano yun, sa pinakaharap ng bahay nyo, nakapark? Kasi po, di ba, magkaharapan po kami, tapos may daanan sa gitna. Syempre, pag nakapark siya sa kabilang banda, may hirapan akong lumabas. Kasi nandun yung sasakyan niya. Parang pag siya, hirap na hirap kang lumabas, lalo na pag nagmamadali ka pa, baka mabangga mo pa yung sasakyan niya. Masikip yung kalye. Opo, hindi naman po exactly sa pinakaharap mismo ng gate ko, pero kasi nasa kabila po yung bahay niya at doon siya sa harap niya nagpa-park. Kahit sinabi na asosasyon na bawal mag-park mismo sa may harapan ng gate. Sa area, kumbaga sa area mismo ng gate ng kapitbahay, dapat umusod man lang kahit konti. Ganun po. Ayun po. Well, ayun po ang pinakamaganda nyo po daw gawin. Oo. Tama si Cheryl din, no? Eleanor, na maganda din na subukan. Well, siguro ayaw talaga makipag-usap, no? Maganda naman. It's always an option na makipag-usap. In fact, kahit may kaso na sa korte, wala namang nagpipigil sa inyo mag-usap. Pero gaya nga din ng sabi ni Cheryl, magandang kumalap na kayo ng ebidensya. Ako naniniwala ko talaga ako na si Cheryl abogado. Maganda yung abiso niya from a legal perspective. Oo. Magmula sa pag-on niya ng sasakyan niya, ay tumutok lang kayo doon. Magtago kayo para wag lang isang araw, several days, para may pruweba kayo na hindi lamang yan, hindi wala siyang lusot na minsan lang naman nangyari yun. Ay, hindi, ito, ilang araw to, isunod-sunod. Di ba? Napaka-inconsiderate naman yung neighbor na yan, susme. Kaya nga po, bali, pag alam niyang palabas kami at sasabihin namin, ay, pakipatay na may ganyan. Palabas pala kami ng gita, kumakaripas na siya, yung parang nang iinsulto ng aasang bubuisit na, nang iinis na, no? Nananadya. Parang naiinis pa po, parang nananadya po. Tama po kayo. Salbahing neighbor yan. Naku. Grabe. Kahit pa barangay mo talagang... Wait, attorney, bakit ganun? Walang power man lang yung barangay na mapahinto siya? Ay, ang kasi, ang barangay, Cheryl, is usapan. Meaning, kompromiso. Yun nga, hindi siya korte. Hindi naman siya korte naglalabas ng order kung ano yung dapat mong gawin, no? Unless empowered by law. Ano yung ibig sabihin ng empowered by law? Halimbawa, ito, pwede siyang maglabas ng protection order doon sa PAUC. Yun. Kasi may batas yun. Sinabi ng batas na ang barangay pwede maglabas ng protection order na ipinagbabawal ang isang partido lumapit sa ganyan, sa anak niya or dati niyang asawa, etc. So, ganon. Pero kung walang pahintulot ng batas, ang nagagawa ng ating barangay is talagang napapag-kompromiso at napapag-agree. Pero yun nga, minsan talaga may mga tao na hindi sumusunod sa kompromiso. Meron din naman talaga mga tao na ayaw makipag-kompromiso at hindi mo rin talaga mapipilit pagka ganon. Kasi pollution na yun sa neighborhood. Yes. Wala pa rin. Ayun po. Ayun,
malay natin, 'di ba, magkaroon ng himala, Aling Eleanor. Pero if not, talaga po you have to take it to the next level kasi kalusugan nyo na po ang naaapektuhan. Yung anak ko nga pong maliit, nagkaroon na rin ng rhinitis dahil po diyan. So court na, attorney. Nakakatakot po, baka mag-lead po to asthma po ito. Diyan po kami natatakot eh. Opo, etong mga ganito, kung ikakaso na, attorney, anong klaseng kaso? Abatement of nuisance kasi. Ayun, abatement of nuisance. Pwede ba yan yung small claims? Ay, hindi yan small claims. Hindi. Small claims, usapang salapi, no? May sinisindi ka. Okay. Pero, pag abatement ng nuisance, tinitignan yung technical characteristics nung nirereklamo. Oh, okay. Hindi siya, ang small claims pala, may usapang pera lang. I was thinking of small claims, yung mga minor na mga kaso. Hindi, yung pag strictly speaking, ang small claims is sum of money, Cheryl, na may tinatry kang kunin, no, na kabayaran o pagkakautang. Okay. Alright. So, kailangan ikaso lang talaga. Kailangan pa ba ng lawyer ni Aling Eleanor? Di ba may mga kasong hindi na kailangan ng lawyer? Yun yung sa small claims, Cheryl. Ganun lang. I-advise natin na kailangan kasi medyo technical, kailangan mapakita. Yun nga, gaya ng sabi mo, no, maaral yung mga ebidensya at mabigyan din ng abiso at payo, no, na maayos sila, Eleanor, ukol sa ebidensya at kung anong kailangan nilang ipunin or kumpuniin sa panahon ngayon. Isa na lang, attorney, makakatulong ba? Kunwari si Aling Eleanor, may kilala namang lawyer. Kahit hindi muna i-file yung kaso, pero may lawyer na susulat sa kanila na calling their attention na ganito. Hindi naman to the point na, kung hindi nyo ihinto yan, we're just gonna, depende yan sa wordings di ba? Na mapipilitan silang magsampa ng kaso. Pwede. Yes, hindi ho bawal na magsulat kayo mismo o ang inyong abogado doon sa inyong inirereklamo. Hindi naman ho bawal magbigay ng legal warning, Cheryl, no? Ayun, legal warning. Kailangan Siyempre, minsan kailangan talaga i-warn mo muna na, sige, kung hindi ka titigil in 1 week, mapipilitan ako, unfortunately, na dumulog na sa hukuman. Maghanap ng remedyong legal laban sa nangyayari. Ayun po. I-rason nyo po yung sa anak nyo, lalo na sa kalusugan. Aling Eleanor? Okay po. Inano na nga po namin ito sa association, parang hindi rin kami iniintindi, parang medyo malakas pa yata ito sa BP rito sa association. Ayun po. Baka po may kilala naman po kayong abogado, at least man lang, mabigyan po ng warning, stating kung ano na talaga yung epekto po sa inyo. Kasi syempre, katapatan mo lang na kapitbahay. Ang hirap din naman na magkakasuhan pa, pero napaka... Pag may bisita pa nga po sila, isa pa rin doon, nakatenga rin, nakabukas ang makina. Hindi man lang po nila sabihin, pakipatay po kasi baka po makaperwishes tayo sa kapitbahay. Wala po silang ganun. Basta hinahayaan lang po nila lahat ng visitor din nila dyan pag pumupunta. Ganun din po. Ayun po. Ayun, that's the best way na po. Tortured po talaga kami dito. Ayun po. So Sige sorry to hear that. Thank you. Salamat po. Salamat din po for calling. Thank you po, Attorney Ten. Salamat po, ma'am. Thank you po. Salamat po. Ating third caller, utang ng kapitbahay ang ating pag-usapan. Attorney Paul, kasama natin si Josie. Hi, Josie. Hello po. Opo. Magkano po bang utang? Magkano pong utang ni kapitbahay? 32,000 po. 32,000. Bakit nyo po pinautang ng ganong kalaki? Ako po na magbabayad sa hulugan. Hindi po hinulugan. Tapos po, karaan ng pandemic, hindi rin po nagbayad. Hindi naman po sinasabi kung magbabayad pa o hindi. May katagalan na po. Umabot na po ng ilang taon ng utang? Year 2000, ano po yun yata yun? 2019. 2019, magmula po noon, may nabayaran na po ba sa 30,000? Wala pa po. Bayad po Wala po at all? Wala po. Napabarangay nyo na ho ba? Opo, pinabarangay na po. Ay, ano po? Sabi po nag-ano po na hulugan. Tapos po, nung sa kapitan po, nakipagharap. Tapos nung sabi,
maghuhulog daw po siya. Tapos po, ang gusto, 9,000 lang ang hinuglog. Hindi po pumayag na, ang sabi, kahit man lang kalahati. Sabi po ng kapitan, hindi pala kayo magkasundo, di ka mag-settle, hindi kayo ng paghaharap. Tapos po, nung settle naman sa lupon, hindi na po umattend, 2 beses po. Kaya binigyan na po ng lupon na sabi, i-demanda na. Ano pong ginawa niyong aksyon? Wala po. Ano po Wala pong nakaraan. Pwede na po bang iyan na estafa yun? Yung sinabi niyo po na pwedeng estafa yung narinig ko. Sa tingin ko, hindi naman estafa yung kaso. Pasok po, Cheryl, sa nabanggit mo kanina na small claims. No? 32,000 yung sinabi. Pasok na pasok ho yan sa small claims. Pwede ho kayo lumapit sa inyong korte dyan. Tapos sasabihin nyo, pwede ho ba ako makahingi ng form para sa small claims. Ito po ay isang papel. Fill in the blanks lang po ito, no? Nakalagay dito kung ano yung ganun din, pangalan ng inyong nirereklamo, magkano yung pagkakautang, etc. Mga ibang detalye. Tapos papadalan din siya ng notice at magkakaroon ng papasagutin siya. So sa korte na po ito, no, kung hindi kayo magkaayos sa barangay. Ito yung hindi po siya sumipot ng 2 beses eh. Kaya po ganun. Alam niyo ho talaga, no, sa ating karanasan, ang nag-uutang pag nangangailangan minsan mabilis humingi, no? Pero pag bayaran mas mabilis mawala. Unfortunately, ganun nang nangyayari. So kaya ho nagawa ng ating Korte Suprema yung small claims, no? Ito po ay paraan na mapabilis, no? Sa small claims po, hindi nyo kailangan ng abogado, ma'am. Hindi nyo kailangan ng lawyer. Yung form po, ito yung sinasabi kanina ni Cheryl na kailangan pa ba ng lawyer. Sa small claims, hindi ho. In fact, bawal ang abogado sa small claims. Kukuha lang kayo ng papel, napakadali hong intindihin. May English, may Tagalog. Titignan nyo ho. At madaling masulat. Pupunta po ako sa attorney sa court. Metropol. Ano ho bang bayan ninyo? Kahit bayan lang. Santa Maria po. Opo, punta ho kayo sa Municipal Trial Court, no? Pwede ho kayo lumapit doon, sabi nyo, pahingi po ng form para sa small claims. Alam na po nila yon, may tutulong nila sa inyo at tutulungan nila kayo kung ano yung mga dapat nyong ilagay doon sa small claims. Small ano po? Claims. Small claims po. Small claims ang pangalan. Yes, small claims. Small claims. Ito po yan na madaling ma-fill up yung form na yan. Sige po. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. Marami pong salamat, Nanay Josie. Salamat po. Ayan po. Attorney, dito na ako sa mga netizens natin. We have 6 minutes to go. Basahin ko lamang. Si Miguela Gabriela, yung ginawang basketballan po, yung katabing bahay doon, nilagay kasi ginawang parkingan nila yung kabila. May ingay din pong dulot yun, considering subdivision yun. May proper basketball, volleyball court kami. Di ba pwedeng ipatigil yun? Sila din ho ang member ng HOA eh. Galit pa sila. Babalik ta rin ka pa. Well, kung talaga hong ang issue dyan is hindi din sila yung, pwede naman ho kayong dumulog din sa barangay. Kung tingin nyo, sila din yung member ng HOA, no? Homeowners Association, syempre unlikely na magkaroon ho kayo ng resolusyon sa inyong HOA. Especially, titingnan nyo lang naman ho dyan kung ano yung regulation na ipinagbabawal ilagay sa bahay. Kung nakalagay na bawal maglagay ng sariling sports facilities or bawal yung unnecessary noise or yung sobrang ingay, then of course may basihan naman ho kayo para idulog yung inyong concern. Ito si Kirkley Go. Ayan, what to do if yung maingay na nagkakaraoke is promoted by the chairman mismo? Who do we call to report to? Most of the time, chairman mismo ang problema. Well, ganito po yan. No? You still go through the proper procedures, pero gaya nga ho ng sabi natin kanina, is that hindi naman kayo required magkompromiso. So halimbawa, kasi Cheryl, pag dadalang kayo sa korte, hahanapin na sinubukan nyo bang idulog sa barangay. Sabihin, hindi na namin sinubukan kasi si chairman din nagpo-promote eh. Pero we don't know. Baka naman pinromote ni chairman tas hindi niya na-realize na may inconvenience sa kapitbahay. Mga ganun ba? No? So, we still have to give the benefit of the doubt. At syempre, dadaan tayo sa proseso. Nire-require na dumaan tayo sa barangay.
kung naman isang setting, etc., hindi magkaayos, wala namang makakapagpilit sa inyo, pwede na din kayo dumulog sa korte after that. Pero para maiwasan yung technicality, mas magandang daanan nyo pa rin yung step 1. Kahit na tingin ninyo sa step 1, walang mangyayari sa inyo. Si Jabez Aidan, what if yung nirereklamo, nirefuse to accept yung invitation, ayaw daw makihearing. Tapos later on, siya din ang nag-file ng reklamo against you. Gusto niya, siya ang complainant. Tawag ho dyan, no? Umikot lang pero pareho lang yung kalalabasan. Kasi ang mangyayari dyan, Cheryl, no, yung sagot niya dapat sa reklamo mo, parang nilabas niya, ginawa niyang complaint. No? Una, ikaw nag-complain, dapat sasagot siya. So yung sagot niya dapat, ginawa niyang complaint. Di yung complaint mo noon, gawin mo lang ding sagot. So paikot-ikot lang siya. No? I mean, it's unfortunate na medyo malungkot, no, dahil ganun. Pero pwede mo rin naman sabihin sa barangay yun na dati sinubukan, nag-file na kami ng kaso, hindi mo tinanggap, tapos ngayon nagpa-file ka rito. Siyempre, hindi naman natin siya maipagbabawal, Cheryl, na mag-file, karapatan. Pero pwede mong idulog lang para lang for the information of the barangay. And then let's see kung ano mangyayari sa inyong subok na mag-settle. Si Mark Mendez, paano kung namboboso o nag-catcall? Vowsy po ba yun? Barangay din daw po ba yun? Hindi, ang voyeurism, Cheryl, no? Boso, no? Yung narinig ko. Namboboso at nagka-catcall. Oo, yung catcall kasi Iba I think rin. yung penalty mas mataas. No? Basta, kasi kung ang iyong nirereklamo ay krimen na lagpas ng 1 taon yung parusa, hindi na kailangan dumaan ng barangay. Yun yung dapat malaman kapatid, no? Kunwari po, yung nirereklamo nyo sa kanya, theft. Pag nanakaw, dadaan muna tayo ng barangay, hindi na ho, kasi ang penalty is more than 1 year, lalo na kung malaki yung theft. Pero doon ho sa voyeurism, mataas yung penalty nito, Cheryl. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 4 years na. I don't recall exactly, pero more than 1 year. So kung more than 1 year na ho yung penalty ng gusto ninyong ireklamong ginawa ng kapitbahay ninyo, hindi na ho kayo kailangan dumaan sa barangay. Didiretso na ho kayo sa Office of the City Prosecutor or Office of the Prosecutor para magreklamo. Si Isabel Depona, ang reklamo ko po yung shop ng motor, maamoy yung gasolina at sobrang ingay pag oras ng tulog ng nanay ko. Napakaingay po talaga. Pabarangay mo na yan, Isabel. Pwede na yan. Yes, pabarangay. Parang pareho yan sa sinabi natin kanina, Cheryl. Pwede masabing nuisance yan sa kalusugan, nuisance yan sa overall welfare ng mga tao sa community. Panghuli, attorney, sabi lang ni Janelle May Santos, maraming reklamo sa barangay, gawa-gawa lang at inuunahan magreklamo yung dapat nagre-reklamo na biktima. At maraming lupon ang madaling maniwala sa mga gawa-gawang reklamo. In case, third hearing, walang naresolba or hindi ka, tingin mo na agrabyado ka dun sa desisyon ng lupon, anong pwedeng next step? Yeah, remember yung decision will be a settlement agreement. Kung hindi ka naman agree, then don't agree. Don't agree, okay. Tapos the next step is pumunta na sa hukuman, no? Kasi yun na yung sunod natin na Cheryl. Doon ka na talaga pupunta sa hukuman, doon sa reklamo mo. So, yun yung next step. You're not bound, you're not required to agree. Kung tingin mo hindi talaga fair, no? Hindi ka talaga pwede ma-compel mag-agree kung ayaw mo naman. Attorney Paul, marami pong salamat sa isang oras na naman tayo. Yes. Thank you for making time po. Sa susunod ulit, ha? Sige, pupunta na ako dyan, no? Para siguradong kasama na tayo dyan. Sa'yo na nanggaling yan, ha? Maraming salamat, Attorney Paul Castillo. Salamat po. Ang ating law expert at professor mula po sa Far Eastern University. O mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Magsama-sama po tayo ulit bukas sa 4:00 ng hapon. Makakasama po natin sa ating serbisyo publiko ang PCSO. Baka may gusto po kayong idulog, may kailangan po kayong assistance, maaari po kayong dumulog sa amin bukas katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Magpapaalam na po kami dito sa programang Katuwang Nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita!